Ang laking usapin ngayon ang nangyaring ilingan sa pagitan ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon at isang mag-asawang banyaga sa Makati nitong weekend. Galit na galit ang dating Comelec Commissioner. Maliban sa pagtataas ng kanyang boses, dinala pa niya sa presinto mag-asawa at hiniling na arestuin sila ng mga pulis. Ang umunay sala nila kay Guanzon, ang krimen na unjust vexation at oral defamation. Naku, ang daming syllables. Simplihan po natin. Ang unjust vexation po ay nakapaloob sa Article 287 ng Revised Penal Code. Pero sa totoo lamang po, binanggit lamang po ito at hindi nakalatag sa Revised Penal Code kung ano eksakto itong unjust vexation. Kaya't ang definition po natin ng unjust vexation nakabatay lamang sa mga nakaraang desisyon ng mga hukuman sa nakaraang halos isang siglo. Sa pinakasimpleng lengguwahe, ang unjust vexation ay ang anumang gawain na nakakairita, nakakapahiya, nakakadisturbo ng walang katanggap-tanggap o lehitimong dahilan. Ilang halimbawa lamang riyan, ang paulit-ulit na pagdidisturbo doon sa ibang tao, ang pagpapahiya ng walang sapat na dahilan. Yan po ang dalawang mahalagang elemento, ang pang-iinis o pang-iirita na walang matibay na dahilan. Hindi sapat na nainis ka lamang. Kailangan patunayan na sinadya ito at hindi ito makatarungan. Sa kasong Madiraso versus the People, sinabi ng Korte Suprema na ang good faith ay isang matibay na ebidensya o depensa sa kasong unjust vexation. Kumbaga, kung walang malinaw na mali siya, mas mahirap patunayan ang unjust vexation. Ito pa. Ito po ay tinatawag na catch-all offense na hindi malinaw ang pagkakadefine sa batas. Kaya't mahalaga ang konteksto ng mga pangyayari sa isang korte. At ito pa po, madalas sa barangay lamang ito sinasampa at inaayos na. Kung lubhang mabigat ang pang-iistorbo, saka lamang siya inaakyat sa mga korte. Ang pangalawang kaso na gusto sanang isampa ni Guanzon ay ang oral defamation. Ito po yung pagbigkas ng mga salita na nakakasira sa karangalan at reputasyon ng ibang tao. Ito dapat ay malisyosong mga pahayag na madalas ay walang katotohanan. Sa simpleng salita po, slander ito. Base sa mga pahayag ni Commissioner Guanzon, sinabihan daw siya ng mag-asawang banyaga na hindi siya dapat nasa mall kung meron siyang ubo. Dagdag pa raw ng isa sa mag-asawa, wala raw ba siyang pera pambili ng isang face mask. Ang tanong ngayon, ito ba mga pahayag na ito ay matuturing ng slander at unjust vexation? Kung ibabase lamang natin sa mga definisyong napag-usapan na natin kanina. At pangalawa, sapat na ba ito para dalhin sa presinto at ipahuli ang mag-asawa? Iiwan na lang po natin ang argumentong yan sa mga abogado. Pero meron pang isang issue. Ang babala ni Commissioner Guanzon, ang nag-upload ng video niya sa social media, maaari raw kasuhan ng violation ng data privacy. Ang tanong, pwede ba yun gayong nagtaas siya ng boses sa isang pampublikong lugar gaya po ng isang mall sa Makati? Kung babasahin mo mga nakaraang opinyon ng National Privacy Commission, maaari nga magkaroon ng violation ng data privacy. Mahigpit po kasi ang Data Privacy Act. Kahit nasa pampublikong lugar ka, ayon sa National Privacy Commission, may karapatan pa rin ng isang tao na hindi masapubliko ang kanyang ginagawa, lalo na po sa social media. Ayon sa komisyon, kung pipilitin, maaring ipagbawal ang taong nakuhanan ng video ang pagpapakalat ng kanyang mga ginawa, lalo na sa social media. Pwede mong panoorin dahil nga nasa pampublikong lugar, pero hindi mo basta-basta pwedeng ipakalat. Ito pang isang batas, ang Anti-Wiretapping Law of 1965. Pinasa po yan nung panahon na ang mga telepono ay meron pa mga kordon o kable. Sa ilalim ng RA 4200, bawal po i-record ang anumang private communications ng mga tao nang walang malinaw at express na pahintulot ng lahat ng bahagi ng usapang yan. Bagamat hindi madalas ginagamit, madaling buhayin muli ang batas na ito para gamitin laban sa mga nagre-record ng audio at video nang wala pong sapat na pahintulot. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.